Magandang araw mga bata! Kumusta na kayo? Mabuti naman! Ngayong araw na ito, ating tatalakayin ay sa MTB. Pagtukoy at paggamit ng salitang kilos sa bayak na aspeto. Handa na ba kayo? Ang module na ito ay may layunin na natutukoy at nagagamit ang salitang kilos sa bayak na aspeto. Bawat tao o batang katulad mo ay may kakayahang kumilos. Ano-ano ang kaya mong gawin o isakilos? Magaling, mahusay mga bata. Ano nga ba ang pandiwa? Ang pandiwa ay salitang nagpapahiwatig ng kilos o galaw. Halimbawa, ang mga bata ay nanonood ng telebisyon. Alin dito ang pandiwa? Mahusay mga bata, nanonood. Na higit ninyong naalala ang ating tinalakay noon. Narito pa ang ilang pang halimbawa. Halina at ating basahin. Nagbasa, magluluto, sumayaw, aakyat, kumakain. Ito ay mga mahusay, salitang kilos o galaw. Ngayon naman, ating pag-aaralan na ay ang tatlong panahunan. Nababago ang mga anyo, mga bata ng mga salita ayon sa panahunan. Ito ay tumutukoy sa panahon kung kailan naganap o magaganap ang isang kilos. Halina, ating pag-aralan. Meron tayong tatlong panahunan o aspeto ng pandiwa. Una, pangkasalukuyan. Ikalawa, pangnagdaan. At ikatlo, panghinarap. Ngayon, ating talakayin ay ang aspekto ng pangkasalukuyan. Ano nga ba ito mga bata? Ginagamit ito kung ginagawa o nangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. May mga salitang nagpapahiwatig kung ang kilos ay tama, ginagawa pa, katulad ng palagi, araw-araw, tuwina, at ngayon. Meron akong mga inihandang halimbawa. Nagdarasal ang pamilya tuwina. Ano ang ginamit na panahunan dito? Mahusay, tuwina. Ginamit natin sa pandiwang nagdarasal. Sumunod naman, palagi tayong magsusuot ng face mask at face shield. Ginamit nating panahunan sa pangkasalukuyan ay ang mahusay, palagi. Kaya ang pandiwa na gagamitin ay magsusuot. Mahusay. Ngayon naman ay ating talakayin ang ikalawa. Ito ay ang aspetong pangnagdaan. Ano nga ba ito? Ginagamit ito kung naisagawa o natapos na ang kilos o aksyon. May mga salitang nagpapahiwatig kung ang kilos ay ano? Mahusay, ginawa na. Meron tayong katulad ng kahapon, kanina, kagabi, noong nakaraan. Marami akong halimbawang ipapakita sa inyo. Halina't ating basahin. Namitas ng gulay si tatay kahapon. Ano ang ginamit nating panahunan? Magaling, kahapon. Ang ginamit natin na panahunan ay
kahapon. Ngayon ang pandiwa na gagamitin ay namitas dahil tapos na. Meron pa. Meron pa tayong halimbawa. Kanina, nagkita ang mga bata sa online class kumustahan. Ang ginamit natin na panahunan ay mahusay kanina. At ang pandiwang ginamit dito ay magaling nagkita. Ngayon mga bata, atin naman pag-aralan ay ang aspetong panghinaharap. Ang aspetong panghinaharap ay ginagamit kung gagawin o mangyayari pa lamang ang kilos o aksyon. May mga salitang nagpapahiwatig kung ang kilos ay gagawin pa lamang. Katulad ng mga halimbawa na to ay ang mamaya, bukas, sa isang, sa susunod. Narito mga bata ang halimbawa. Halina't ating basahin. Mamaya, magbabasa tayo ng isang kwento. Ano nga ba ang panahunan na ginamit natin sa panghinaharap? Magaling, mamaya. At ang pandiwa sa panghinaharap ay ang mahusay, magbabasa. Meron pa akong isa pang halimbawa. Ating basahin. Sa susunod, mamamasyal tayo. Ano ang ginamit natin na panahunan sa panghinaharap? Magaling, sa susunod. Ano ang ginamit natin na pandiwa sa panghinaharap? Mahusay, mamamasyal. Magaling mga bata. Lubusin ang naunawahan ang ating aralin. Ngayon naman mga bata, para lubusin yung maunawaan at maisa-isip ang ating pinag-aralan ngayong araw na ito, ating punan ng wastong sagot ang bawat matlang na bubuo sa diwa ng pangusap. Piliin ang iyong sagot mula sa tala o tala. Aking babasahin. Pandiwa, panghinaharap, naganap, pangkasalukuyan. Ang patlang ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw. Sinabi ko yan kanina. Ito ay nahahati sa tatlong aspeto. Ano kaya ito? Ano ang sagot? Magaling! Pandiwa. Sumunod. Ang aspektong pangnagdaan ay tumutukoy sa mga salitang kilos na patlang na o tapos na. Ano ito? Sige nga. Mahusay, naganap. Sumunod, ang bandiwa ay nasa aspektong patlang kung ang kilos ay nangyayari sa kasalukuyan. Ano kaya ito? Sige nga. Magaling, pangkasalukuyan. Ang pandiwang gagawin o mangyayari pa lamang ay nasa panahunan o aspetong ano? Sige nga. Mahusay, panghinaharap. Mahuhusay mga bata. Lubos nyo na naiintindihan ang inyong mga napag-aralan. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, ang galing-galing ko. Ulitin natin, ang galing-galing ko. Ngayon naman mga bata, kunin ang inyong lapis at papel. Ating sasagutan ang tayahin. Babasahin ni teacher ang panuto. Bilugan ang letra ng angkop na bandiwang bubuo sa pangusap. Ngayon mga bata, bibigyan ko kayo ng 5 minuto. Mahusay mga bata, o ngayon, ating nang sagutan ang inyong mga sinagot na aralin. Ngayon, sa tayahin, ito na. Una, ang mga mag-aaral ay patlang sa
paligsahan sa pagguhit noong nakaraang linggo. Ano kaya ang gagamitin? A. Lumahok, B. Lumalahok, or C. Lalahok. Ano kaya ang sagot? Mahusay. Titik A. Lumahok. Sino tama? Magaling. O ikalawa naman, tingnan natin. Patlang kami sa aming lolo bukas. O ano to mga bata? A. Dumalaw, B. Dumadalaw, or C. Dadalaw. Sige nga, ano ang sagot? Mahusay. Dadalaw. Ngayon, sino tama dito? Magaling. Sumunod, ikatlo. Ako ay patlang ng prutas sa aking kaibigang may sakit mamayang hapon. A. Nagdala, B. Nagdadala, or C. Magdadala. Ano ang sagot? Tingnan nga natin kung tama. Mahusay. Titik C. O sige, ngayon, meron pa akong aralin. Sa ikaapat naman, ang bata ay patlang nang mahulog sa lupa ang kanyang sorbetes. Ano ang sagot? A. Umiyak, B. Umiiyak, or C. Iiyak. Ano ang sagot mga bata? Mahusay. Umiiyak. Sino ang tama dito? Magaling. O sumunod naman, ikalima. Patlang kami sa paaralan tuwing Lunes upang kumuha ng module. A. Pumunta, B. Pumupunta, or C. Pupunta. Ano ang sagot? Mahusay. Pumupunta. Sino ang nakalima? Sino nakaapat? Nakatatlo? Nakadalawa? Nakaisa? Ay, ang galing. Lahat pala ay nakalima. Magagaling mga bata. Sabihin nyo nga sa sarili nyo, ang galing-galing ko. Mahusay. Ngayon naman mga bata, upang mas lalo nating maunawaan at matutukan natin ang pinag-aralan ngayong araw na ito, ating sagutan ang karagdagang gawain sa tulong siyempre ng ating mga magulang. Babasahin ko ang banuto mga bata. Isulat sa loob ng puso ang TN kung ang bandiwang nakasalong guhit ay nasa aspektong pangnagdaan. PK naman kung ito ay nasa aspektong pangkasalukuyan, at PH kung ito ay nasa aspektong panghinarap. Una, namasyal kami sa Boracay noong nakaraang bakasyon. Ang nakasalungguit ay namasyal. Ikalawa, humiram ako ng lapis kay Carmela noong isang araw. Ang nakasalungguit ay humiram. Ikatlo, ang mag-anak ay maglilibot sa Museyong Pambata sa isang linggo. Ang nakasalungguit na salita ay ang maglilibot. Ikaapat, babalutan ko ang aklat na aking binili upang ito ay hindi masira. Ang nakasalungguit na salita ay babalutan. Ikalima, araw-araw ay maagang gumigising si Nanay Belen upang magluto ng agahan. Ang nakasalungguit na salita ay gumigising. Okay mga bata, ating tsitsekan niyan sa susunod na araw. Magandang araw sa inyo mga bata. Hanggang sa muli, paalam!